Tapos yung ayaw ko lang sa kanya, yun nga, naging nakahiga. Ay, hindi rin siya kumikilos Hindi sa masyado bahay. nakilos. Kaya ang parang napapakisuyuan din niya, yung mga anak kong maliit. Inuutosan niya yung mga anak niyo para maglinis ng bahay. Kasi ang nangyayari, di ba, tatlo kami. Ang gagawin niya, sisiraan niya ako kay Lori. Oo. Ngayon, sisiraan niya sa akin si Lori. Kumbaga, parang pinag-aaway niya kami, ganun. Ay, ugali niya talaga. Ganun yung gagawin. Matanda, na nahawaan niya ng tulo. Ina. Kaya sabi ko nga, magkakalabasan ng baho, mas mabaho siya. Ano, namumula ko. Kaya lang daw niya ginawa si Yayoy kasi kilala. Tapos gusto niya magkaroon pa ng jowa na mas kilala pa kaysa kay Yayoy. Kaya ang una kasi noon, si Yoso talaga nilalandi niya. Which is 420 din. Isa sa 420. Oo, kaya si 420 Kuya soldiers. Lucky, galit na galit sa kanya noon. Ayaw talaga sa kanya ni Kuya Lucky. Kasi naging shota siya ni Yayoy, babaeng bar siya. Kasi noong time na yun, ayaw niya na sa kuya ko. Ngayon, pinako niya sa ibang lalaki. Wala na yata. Kami lang kasi lagi nakakasama niya eh. Ngayon wala na. Wala na. Kaya pa iba-iba yung kaibigan niya ngayon. Iba-iba. Kasi walang nagtatagal. Ano po yung huling beses na magsasalita po ako? Wala po akong pakialam kung maniwala po kayo sa akin o hindi. Dahil wala pong lihim ang hindi nabubunyag. Oo, totoo po pala. Hindi ko gustong magsalita pero pinilit niyo ko. Panis ka sa akin kahit san mo ko tignan. Mga ekalal gusto akong tikman. So what's up mi amor? This is me Queen Manny and for today's video, pupunta tayo ng Binyan, Laguna kung saan meron ako nakausap na nanay na tinirhan dati ni Patis. Ngayon, malalaman natin kung ano ba talaga ang ugali ni Patis behind cam. Kasi sa totoo lang, ako alam ko na kung ano ugali niya behind cam Ito lang yung isang katunayan na ito, hindi siya social media influencer. Tiniran lang to ni Patis at ginawan din siya ng kalokohan. So ito talaga ang ano ba yun? Ito ang totoong ugali niya. Ito ang ginagawa niya talaga sa mga taong hinihingan niya ng tulong. Gusto ko lang malaman nyo, dahil may mga out of 100%, may 5% pa nagtatanggol sa kanya Gusto ko lang malaman nyo kung bakit ko to ginagawa. This is for awareness na wag maniwala agad-agad kay Patis. Ngayon pupunta tayo sa Binyan, Laguna para puntahan yung nanay at yung nanay na nagpatira sa kanya at yung anak no na naging best friend niya pala dati. So, may mga naririnig na ako storya na i-confirm natin ngayon doon sa kanila. So, may amor, sa Binyan, Laguna, doon pala nakatira si Patis, si Princess Patis Sariles. Hindi ko alam kung saan doon, pero sa Laguna din mismo, malalaman natin kung tanggap tayo ng mga tao doon. Kasi ang balita ko, yung mga tao doon sa Binyan, Laguna medyo ayaw din sa kanya. Kaya hindi rin siya nagtatagal sa mga bahay na tinitiran niya ng more than 1 year kasi hindi siya tinatagalan. So may something na mali talaga sa kanya. Ako curious na rin ako dito sa babae na to kasi nakikita ko sa kanya, medyo makapal ang mukha niya sa social media. Wala talaga siyang kakonsensya, ganyan. Malalaman natin kung gaano siya ng tao doon, kung mahal ba talaga siya ng tao doon o hindi. Kasi kung mahal siya ng tao doon, dapat ayaw na ako ng mga tao doon ngayon dahil ganito ginagawa ko sa kanya. Pero malalaman natin ngayon. Let's go, mi amor. So, may update tayo kay nanay ngayon. Ang kasama daw niya sa bahay is yung anak niya na dating best friend ni Patis. At pwede din daw niya papuntahin yung kapatid ng dating asawa ni Patis. At willing daw pumunta dahil matagal ng pikon. Siguro matagal ng pikon dito kay Patis. Kaya gano'n. At nakikita kong nagko-comment yung kapatid ng dating asawa ni Patis na paiba-iba daw yung storya na sinasabi ni Patis sa ibang tao. Sinisiraan yung asawa ni Patis dati. So malalaman natin kung anong kwento ngayon dito ni Patis ha. Kasi kaya ko lang to gagawin dahil nakikita kong hindi siya nagsisisi sa mga taong kinukupal niya. Hindi siya nagsisisi talaga. As in, kaya parang gusto kong makita ng tao kung bakit ko to ginagawa is para ma-aware sila na may mga taong kagaya ni Patis na talagang kahit anong gawin mo hindi magsisisi, kahit anong alam mo yung kahit anong tulong at kahit anong ipamukha mo sa kanya na mali siya at isampal sa mukha niyang mali siya, hindi talaga siya magsisisi.
Kaya kailangan na lang, ang gagawin ko na lang is ma-aware yung tao dahil yung mga taong kagaya ni Patis walang konsensya ho, no? So pumunta tayo ngayon ng Binyan. At ang daming gustong humarap sa atin ngayon at natutuwa ako dahil at least sumaharap na sila this time. Hindi kagaya ng dati na puro lang sila comment. Ngayon malalaman natin na totoo ang mga kwento nila. So let's go, mi amor. Nandito na tayo ngayon sa Binyan de la Paz para interviewin si nanay at kasama niya ngayon mismo yung kapatid yun ng asawa dati ni ni Patis. So ngayon, bababa na tayo and pupunta natin si nanay para ma-interview natin sila. Okay, let's go. So what's up, mi amor, this is me, Queen Manny. Nandito na ako ngayon sa Laguna at i-interviewin natin si nanay. Hindi ko na sasabihin yung pangalan tsaka yung anak niya. Well, i-blur natin yung mukha nila para at least hindi ma-invade yung privacy nila. Pasensya nanay, medyo sinisipon talaga ako ngayon. So ano lang natin to. Si nanay at saka yung anak niya, dito tumira dati si Patis. Teka lang. Dito tumira dati si Patis. At may nag-comment kasi siya sa akin sa video ko. So feeling ko kaya siya nag-comment kasi na-feel niya yung na-feel ko that time. Dahil nga ginawan din siya ng kalokohan nito ni Patis. So anong year po yun, Nay? Way back, 2016 na tayo. 2016 pa po. Tapos kasama po yun yung asawa niya dati. Hindi sila magkasama. Kumbaga doon sila magkasama doon sa bahay ng mga magulang ng lalaki. Mga tita, ganun. Doon sila magkakasama ng time na yun. Kumbaga, kaya ako lang nakasama kasi gawa ng anak ko. Walang paapaalam ba? Kumbaga, sumulpot na lang doon. Opo. Bali po na isabi nyo doon sa comment kasi is binubugbog ng asawa. Pero Yun nag-comment po yung asawa yung kapatid ng asawa ni Patis. Patis na lang ni ko, no? Nag-comment po kasi yung kapatid ng asawa na hindi daw totoo yung kwento ni... Dahil nasira daw po ang buhay talaga ng lalaki dahil dito kay Betty. Yun nga din yung hindi ko naman alam nung araw. Pero wala pong bugbugan na naganap dito talaga. Wala namang bugbugan. Kasi ang nananakit daw yung si Petty doon sa lalaki. Yun po ang kinoment. Okay na, wala nga siya yung abiso na pwede bandito ko, tita. Walang mga ganon. Sumulpot na lang kasama nung anak ko. Napagalita ko din yung anak ko kasi baka madamay. Balik, kamusta po si Petty? Kunyari kasama niyo siya sa bahay, ganon. Kamusta siya dito? Noong una, okay. Una. So, ibig sabihin. Tapos po. Ganyan. Pero tumatagal-tagal, medyo nagkakaroon na siya ng ugali. Tapos dun na namin na sa mga pagkain, yung gulay talaga, di ba? Ayaw talaga. May Pili siya pinipili kumain. na. Kami wala din naman kami nung araw. Nakikitira na lang pili pa yung pinakain. Tapos yung ayaw ko lang sa kanya, yun nga, naging nakahiga. Ay, hindi rin siya kumikilos sa Masyadong bahay. nakikilos. Kaya parang napapakisuyuan din niya yung mga anak kong maliit. Inuutosan niya yung mga anak niyo para maglinis ng bahay. Mga lalaki kong anak. Kaya lang inuutosan yung mga anak niyo para maglinis ng bahay. Parang gano'n. Siyempre, mga bata yung susunod sa kanya yun. Kamusta po si Petty sa Laguna? Hindi na sa bahay, sa Laguna na lang. Okay ba yung reputasyon niya dito? Like, okay ba siya? Hindi nga po, hindi. Sa iba kasi, naririnig namin, hindi. Hindi talaga. May mga kasiraan din siya. Lahat naman ng tao actually may kasiraan. Pero, gano'n siya hindi okay sa Laguna? Kasi ang sabi kanina sa akin, sabi niyo sa akin kanina, parang halos sinusuka siya sa Laguna. Banda doon po sa lugar namin. Sa lugar niyo? Saan po yung lugar niyo? Doon po sa may... Sa binabahang lugar. Lapas? Maraming kalokohan. Marami. Maraming nagrabyado. Meron din po doon. As in? Bukod po doon sa dati ng... Marami po siyang tiniran. Marami din po doon. Lahat yun naging okay sila or nagkasira din sila. Nagkaano rin po sila. Naging okay pero lumayo Hindi, lang ng sipit. Ganun. Laylo siya. Laylo. Bigla na lang kasi siyang nawawala. Walang thank you. Wala. Ikaw na lang. Nay, salamat po sa tinulong niyo sa wala. Yung time na yun, wala. Pero naawa ko kasi nga yung ate nga. Para inisip ko na lang yun. Pero hindi naiwan kasi yung mga gamit. House. Ay, tapos ang sabi niyo po, Parang lumalabas so narinigan ko dati na baka doon yung mga gamit na papakailaman na yung gamit niya. so parang ang pinaparating niya is baka Kaya sabi ko, sino kunin daw na po lang. yung nangingaalam? Ngayon, Kayo or yung mga anak Yung niyo? mga anak ko. Kaya yung gamit niya doon, pinakuha ko doon sa kinakasama niya. Hindi na siya suot So parang pinagbintangan niya pa yung mga anak niyo na O, baka parang- pinapakailaman yung gamit niyo. Baka napapakailaman na. God, grabing ugali. Ganun. Hindi, siya, like, kamusta siya talaga sa bahay? Like, paano siya makisama? Sa akin, bilang nanay-nanayan niya, ay okay naman. Sa amin, okay kami talaga.
Kaya lang, syempre, parang isa sa anak ko na medyo, yun nga, hindi ko alam kung ano yung kilos niya kasi nawawala. Ay, kasi wala pala kayo dito. Minsan hindi na natutulog sa akin sa wala na naman, babalik ulit. yung anak niyo po, best friend niya, di ba? Best friend. Okay pa rin po ba sila? Hindi. Dati, pero hindi ko alam kung anong taon sila hindi naging okay. Ano po yun? Pagkaalis niya dito? Nung pagkaalis niya sa akin, hindi dito, dun sa... Ay, sa kabilang bahay pa po. Okay. Nung pagkaalis niya doon, hindi ko na alam kung anong naging buhay niya talaga. I mean, pagkaalis niya po sa inyo, biglang hindi na rin sila Hindi na okay rin. ng anak niyo? Hindi. Baka Hindi, may away? May away? Hindi, naging okay pa sila. Tapos sila, kumbaga sa bahay namin, hindi na yung bumalik kahit kailan. Kumbaga sila ng anak ko, naging okay pa. Yung nagimik-gimik pa sila dati. Yung nabalitaan ko, ganun, pinapagalitan ko yung anak ko na nasa mga kung saan-saan. Dumami na yung mga tattoo. Ayoko nang ganun eh. Ilang taon po si Petty nung time na yun? Ngayon, 24. Mga bata pa sila nun. Minor? 15 pa lang siya nun? Tapos, inaaya niyo na kung saan yung mga anak niyo, gano'n? Ay, okay. Pero yung yung sila nila Lori noon, di ba matured naman na sila noon pag nagiinom Ay, sila. speaking of Lori, kasi ako naririnig ko na po yun parang ex-best friend niya to eh. Parang Kaya nagkasira din silang sila tatlo nga, sila na magkakasama. Nagkasira din sila, no? Doon din po, sa lugar Kailan na naging kaibigan ni Patis na talaga na nagkasira din sila? Meron pa ba siya natitirang kaibigan sa Delapa dito? Sa Laguna? konti na. Konti na lang. Para yung mga nakakasama nilang Laging bago ng bago. Ay, so walang nagtatagal talaga. Ah, okay. Walang nagtatagal kahit isang taon. Sa amin Wala hindi siya rin nagtatagal nag-isang ng taon. Kasi nakikita rin namin na iba-iba rin kasama niya. Siguro yung mga taga-realize, yun lang. Ay, kasi sa Riles nga pala siya, no? Kasi, ako, nakikita ko si mukha ba siyang maalaga sa anak? Kasi, totoo. Kasi hindi ko rin po nakikita ang pag-aalaga niya. Kasi ngayon, nag-rent siya ng bahay para sa mga barkada niya. Yung anak niya, iniwan niya sa Riles. Yun ang nakikita ko. Yung panganay lang yung alam kong nakikita ko nung time niya. Tapos nabuntis na siya dun sa hindi na kami balita. Hindi na talaga kayo binalikan, no? Hindi na, hanggang ngayon. Wala na talaga. Basta yung 10 taon na rin naman nakakalipas. Kumbaga, lumang na yun. Hindi na kami binalikan. Hindi na kami nagkakasalubong. Wala na. Kung magkasalubong kami man nun, hindi naman ako nangingibuna. Kunyari, nagkasalubong kayo. May time ba na nagkasalubong kayo na? Ako, sa akin, wala. Sila. Mga Kayo? anak ko lang. Walang time? Nagkasalubong kayo? Ay, wala na rin sila. Wala na. Yung lang, sila lang kasi talaga nagkakasama. Nagkakabatian pa naman. Ngayon, hindi na. Grabe kasi yung away. Ilang taon na rin, no? Totoo. Nito? Nag-away sila? Noong 2024 yata. 2024? Recent, Last meron year? yun. Ay, last year? Meron yun. Sila Yayoy, magkakasama yun. Sila. Ay, talaga? Ah, malala away. Pero best friend niya. Best friend niya talaga. Kasi nakakailang best friend na siya eh. Lahat nakakaaway niya eh. Actually, yung ibang best friend niya, nag-reach out din. Gusto rin nilang magsalita against dito kay kasi nga, grabe na daw yung ginagawa. Halos, kaya parang ang dami rin nagko-comment sa akin na sinusuka na nga daw sa Laguna to si Petty. Kaya parang, sabi ko, eto ginagawa ko to, hindi siya para, yung for clout or para maano yung tao. Sa akin kasi, feeling ko may ambag ako sa panloloko niya ngayon sa mga tao kasi, ginagamit niya yung page para makasira ng pamilya, makasira ng ibang tao. Tapos ngayon, parang nakikita ko yung mga post niya, parang walang pagsisisi sa mga tao siniraan niya, sa mga taong inagrabyado niya. Wala talaga. Parang, lang, magpo-post lang siya kung ano gusto niya. Ganon. Sa akin kasi, parang feeling ko, may ambag ako dun sa ginagawa niya na yan na panloloko. Actually, ngayon, masama pakiramdam ko, pero gagawin ko talaga siya. Kailangan Kailangan malaman ng tao na ito talaga siya, na baka kasi may maloko pa siya. Kasi sa 100%, may 5% pa po na nagtatanggol sa kanya. Doon ako nagtataka na ba't hindi nila makita-kita. Diyos ko, nanay ko nga ayaw ko usapin yun. Kahit dati pinakilala ko yun. Halos ayaw niya kausapin si Petty kasi nga, iba daw yung niya, yung kutob. Tapos meron din siyang tiniran na kung ano ginawa sa akin kalokohan. Ganon din yung ginawa doon. Tapos wala man lang pagsisisi. Ganon na ugali niya noon pa. Ganon na talaga siya kasi parang lang, sanay na siyang Sanay na siya sa ganyan. Kaya parang wala lang yung mga post niya, no? Ano na yun? Parang wala lang sa Mang asar. Actually, hindi naman po ako naasar. Gusto ko yung ginagawa niya para at least makita ng tao na makapal talaga mukha ng bata na to. Ganon siya. Kaya gusto ko yung ginagawa niya na inaasar niya yung mga, yung mga inagrabyado niya. Okay lang, asarin mo ko kasi social media to, matatalino mga tao. The more na ginagawa mo yan, the more na iniisip ng tao, makapal talaga mukha nito. Ganon. Pero, kaya siya ganyan kasi makapal talaga mukha niya. Totoo. Gano'n kakapal? Hindi, paano niyo nasabing sobrang kapal? Parang di siya tinatablan ng kahiyan. Kahit dati? Ay, wala
na siya kahihiyan kasi nga sanay na siya. Kahit dati, kunyari wala pa sa social media, hindi siya tatablan talaga kahit ano sabihin mo. Naku naman yung tungkol dun sa isa kong anak, yung BFF niya. Opo. Wala talaga akong alam na nagkasiraan sila. Hindi na ba Kahit sinabi hindi sa ko inyo na ng siya anak niyo, nakita, hindi talaga ganyan yung mga anak ko eh. Hindi nila sinabi sa akin talaga. Kaya nung nabalitaan ko na ganyan na nga siya, kakabi ko, parang na-proud pa nga ako, vlogger na. Tapos sabi niya, hindi na kami okay, parang ganun. Nakwento niya sa akin ng konti. Hindi naman binuo. Kumbaga, nung aga-ano din naman ako. Tingin nyo, tumatalab yung mga ganito ko sa kanya, hindi. Hindi tatalab. Pero ako feeling ko rin hindi tatalab eh. Pero at least na-aware lang yung tao na ito pala talaga si hindi talaga siya natarablan kasi ito na talaga gawain niya dati pa. Tama po ba ako? Paano niyo nasabing tama ako dun? Kasi dami rin kasi niyang ginawa ng ganyan. Eh. Hindi na siya talaga tinatagnan. Hindi pa siya, wala pa sa social media, hindi na siya tinatablan. Makapal talaga ang mukha. Pero pinaparinggan siya. Opo. Wala na sa kanya. Wala na sa kanya. Kahit yung Oo. nakasama niya. Sabi nga niya, tatablan. Kapal talaga mo. Sino kasama? Asawa ng kapatid. Ay, yung kapatid ng asawa niya. Hindi, yun ang nagsabi na hindi natatablay niyan kasi makapal na mukha niyan. Okay. Actually, okay lang. Kasi, ito naman po video, hindi naman po para sa kanya to. Para po sa tao na para aware kayo kung gaano kakapal ang mukha ni Patis. Hindi naman to para sa kanya. Para to sa mga tao na eto talaga siya. Hindi natatablan si Patis kahit anong gawin natin. Gusto ko lang i-aware yung mga tao na in case na may sabihin siya against kahit hindi sa akin, against sa ibang tao, yan na talaga ugali niya. Sinusukan na siya talaga ng Laguna. Halos pati dito, actually, ngayon ko lang sila nakita, personal. Kaya ko sila i-blur kasi privacy. Hindi sila talaga sa social media eh. Sa mga nalalaman ko ngayon, sobrang nabibigla ko kasi hindi ko siya na background check bago ko siya papasukin ng bahay. Yun yung maling-maling ginawa ko na grabe. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit siya ganyan. Kasi siguro, kailangan siya ipagamot. Ganon. Well, marami po salamat, Nay, kasi binigyan niyo ko ng time na makausap ko kayo ngayon. And, ayun, hindi ko na rin po babanggitin yung pangalan niyo. Kasi sure naman ako, nakilala to ni Petty. Diyos ko naman, matuto ka naman magpasalamat sa mga taong tumulong sa'yo. Kasi sobrang, huwag kang masyadong kupal. Sa totoo lang. Kaya kayong mga tao dyan, kung in case na may tumulong man dyan kay Patis, mag-isip kayo. 2 beses, 3 beses, pag-isipan nyo. Kasi ito si Patis, wala na talaga yung kaano-ano. Hindi makukonsensya. Kasi lahat ng tinitiran niyan, sinisira niya. Yung magkakasama, yung samahan, yung pamilya, yung relasyon, sisirain niya yan, tapos aalis siya ng walang, bumabagabag sa kanya, walang konsensya. Ganon. So marami po salamat, Nay. Maraming salamat po sa interview. Naku, Nay, salamat po. Talaga salamat. kung may sasabihin po kayo kay Petty, ano po yun? Magbago na siya. Gawin niya, bigyan niya ng importansya yung mga taong tumutulong sa kanya. Ganyan. Hindi pa naman huli ang lahat, bata pa siya eh. Yung mga abang, i-focus na lang yan sa mga anak niya. Bigyan niya ng panahon yung mga anak niya, kagaya ng pagbibigay ko ng panahon sa kanya dati. Yung mga ganun. Hindi pa niya anak. Hindi man, maikling panahon din naman kami nagkasama. Hindi man nagtagal. Opo. Nang hinayang din naman akong nawala kasi naging okay naman kami bilang nanay sa kanya. Pero hindi ko lang inaakala na magkakaroon sila ng problema sa mga anak ko. Wala talaga ako alam doon. Opo. Kasi kung may alam ako, nasa comment ko yun. Ikaw, Te, may gusto ko ba sabihin sa kanya? Wala naman. Hindi siya important, no? So, maraming salamat, Te. Blur ko na lang din yung mukha niya para at least meron kayong privacy. Kayo ni Nanay. Maraming salamat po sa interview ngayon. And marami tayong nalalaman na tungkol kay Patis na eto na talaga yung buhay niya na wala siyang konsensya at makapalang mukha talaga. So, yung magpasalamat ka naman sa tiniran mo dati, kahit kay Nanay na lang, wag na sa akin. Kasi ako, siniraan mo na ako eh. Si Nanay, wala pa, di ba? O, pasalamat ka na lang. Ang konsensya yan, walang-wala. So, ngayon kasama naman natin yung best friend dati ni Patis. So, ngayon, siya yung anak ni Nanay kanina. Na, nung tumira dito si Patis, ikaw yung best friend niya ng mga time na yun. Opo. Tapos, ano nangyari? Ayun, umalis kasi siya sa amin eh. Gawa nung nakakilala siya ng ibang lalaki. Okay. Doon sa Santa Rosa, yun yung, yung sinasabi niyang tatay ng pangalawa niyang anak. Oo. Si, Pero ang totoo talaga, isa lang ang tatay ng anak niya. Bakit pinapalabas niya na dalawa yung tatay na? Kasi kahit ako alam ko, dalawa panganay nun. Hindi. Bakit nga pinapalabas niya
Kasi mas okay Kasi naman. nung bumalik siya sa, nung nagsama sila ni buntis na siya noon, nasa amin pa siya. Bumili pa siya ng gamot noon na panlaglag. Iniwanan pa sa amin. Magpapalaglag dapat yon. Ang sabi niya, nalaglag, pero hindi. Kasi magtataka ka, ilang buwan pa lang sila ni Betong, nanganak siya dun sa bunso. So, teka, hindi yun yung... Hindi, si yung una, bukod si yun yung taga Santa Rosa. Yun yung reason kung ba't lagi niya sinasabing dalawa panganay. Mm-mm. Ano yun? Pinaako niya doon sa pangalawa? Oo, sa pangalawa, naka-apelido yun. Pero nung nakalaya yung asawa niya, inamin niya yung una. Yung kapatid ni Shiny na anak niya rin yun. Grabing manlaloko yun ah. Mm-mm. Hindi ganyan dalawa panganay niya. Noong una, Kahit sa akin, ang alam ko, dalawa panganay noong niya. una, tinatanggi niya yun kay Yayoy, yung anak niyang panganay. Ang sabi niya, kapatid niya lang daw yun. Pero sa akin, nalaman lahat ni Yayoy yun na anak niya yun. Ako nagsabi lahat kay Yayoy noon. Kasi ang nangyayari, di ba, 3 kami. Ang gagawin niya, sisiraan niya ako kay Lori. Ngayon, sisiraan niya sa akin si Lori. Kumbaga, parang pinag-aaway niya kami, ganun. Ay, ugali niya talaga. Ganun yung gagawin niya. Sasabihin niya, ganito, ganyan si Lori. Pagkasama naman niya si Lori, ako naman yung sisiraan niya. Ang tunay na mabuting tao, hindi po yan sinasabi sa sarili. Sinasabi po yan ng mga taong nakakasama mo. Teka, bakit kayo nagkasira? Siniraan niya ako kay Yayoy na, nagpalaglag daw ako 3 beses, iba-iba daw tatay. Tapos nakalagay pa daw sa garapon. Napilitan ako dahil ginigigil ako ng babaitan na talaga na yan. Kaya nagulat ako. Oh my God. Kaya galit na galit ako. So, ganun siya talaga. Ugali niya na to. Sabi, tas nung nakita kasi ako ni Yayoy sa bayan, sabi niya, basta yung tawagan nila, sinabi daw kaya yun na si Hapon, sabi daw, mo nang pansinin yan, hindi ka na anuhin niya kasi nakalaya na asawa niyan. Pero kapag sumama ka na, makikita mo na kung anong tunay na ugali niya. Yun yung salita niya kay Yayoy. Tangina. Tapos ang dami kong nalaman na Kamusta siya sa paninira. Laguna? Balik Riles. I mean, okay, balik Riles. I mean, ano yung reputasyon niya dito sa Laguna talaga? Yung totoo. Kasi nakikita ko palipat-lipat siya ng bahay. Ano yan? Bayarin babae yan. Hanggang Dati. Ewan ko lang ngayon. Hindi ko na kasi siya nakakasama. Dati. Kaya galit na galit ako na sisiraan niya ako ng gano'n. Kasi kami ni Lori, alam namin lahat ng baho niya. Ang tunay na mabuting tao, hindi po yan sinasabi sa sarili. Sinasabi po yan ng mga taong nakakasama mo. Nakakasama namin siya. Alam Ano ang namin. baho niya na yun? Nalakad siya. Kung kani-kanino. May matanda. Tapos, ayun yung tinatali siya ng sintas. Yung tapos, matanda na nahawaan niya ng tulo. Ina. Kaya sabi ko nga, magkakalabasan ng baho, mas mabaho siya. Hindi ko gustong magsalita pero pinilit niyo ko. Ano, namumula ako? Kaya, hindi ako na sa kanya. Kumbaga, parang nag-iba yung ugali niya simula nung naging niya si Yayoy, tapos nung napasama May siya sa nakita akong inyo. message na may message siyang isa sa best friend niyo na kaya lang daw niya ginawa si Yayoy kasi kilala. Tapos gusto niya magkaroon pa ng jowa na mas kilala pa kaysa kay Yayoy. Kaya ang una kasi nun, si Yoso talaga nilalandi niya. Tama, mali? Tama. Which is 420 din. Isa sa 420. Oo, kaya si 420 Kuya soldiers. si Kuya Lucky, galit na galit sa kanya nun. Ayaw talaga sa kanya ni Kuya Lucky. Kasi naging shota siya ni Yayoy, babaeng bar siya. Marami siyang naging red flag sa akin. Nasa harap ko na yung sagot pero hindi ko siya hinaharap. Oo. Doon siya kinuha nagtatrabaho nga siya sa sa beer bar. house. Oo, sa bar. Tapos si Yoso talaga yung punot dulo nun eh. Si Yoso dapat talaga yung magiging niya, ang ginawa niya. Napunta si Yoso dun sa bahay, kikita sila ni Yayoy. Tapos nalaman Hindi niya alam ba sikat ni si Yayoy? Tapos Kaya si nalaman Yayoy niya ang na crush niya daw si Yayoy, ganito idol niya daw. Tingin ng maganda. Ay, sorry. Hanggang si Yayoy na naging niya. Pero nung una kasi, di kami nagsasalita. Syempre, ayaw namin masira na nung siniraan niya ako, yun nga, yung parang pag-aaway-awayin kami, nagsalita na ako kay Yayoy. Habi niya talaga pag away-awayin yung mga grupo. Ganun. Ayaw na ganun talaga siya. Ganun ang ugali niya. Sisiraan niya yung isa. Di ba, tayo, magkaharap tayo. Okay na okay yun. Sisiraan niya yung isa. Tapos pagkaharap niya naman yung isa, ako naman yung sisiraan niya. Best pretender. Ganun. Talaga siya. So, ngayon na pag dudugtong-dugtong ko na kasi ganun yung ginawa niya sa amin sa bahay. Alam niyo, nagkagulo-gulo yung issue-issue na yan. Feeling ko siya yung punot dulo isap. Kasi parang hobby niya na magsira-sira ng mga magkakaibigan. Ganun siya. Ano yan, hobby lang niya? Gusto lang niya? Gusto niya lang ganun siguro. Para malaman na parang mas angat siya. Ganun. Ano? Yung aangat siya. So, hobby niya na magsira-sira. Pero kunyari, sa buong Laguna, mga kaibigan niya doon, may mga kaibigan pa ba siya? Wala na. Wala na as in. Ako lang naging kaibigan niya dun eh. Buo
Buong Laguna? Hindi ko lang alam, te. Marami kasing pinupuntahan yun eh. Ang alam kong maraming kaibigan yun sa Santa Rosa. Okay pa siya doon? Yung nakakasama niya mga bakla. Oo. Yung sa Santa Oo. Rosa. Ayun. Okay pa sila nun? Hindi ko lang alam kasi hindi na sila nagkakasama sa Kaya nga kasi ko sa kanya, walang tatagal sa kanya eh. Parang tingin ko, hindi rin sila okay. Hindi na okay. Kasi yung baklang sinasama niya, ayun yung naging nung ex niya, na parang babae rin ng... May kinuwento siya sa akin about doon sa nasasamahan niya na yun. Na yun. minamaltrato daw yung anak niya. Hindi ko alam kung totoo ha. Sinong anak? Yung kinasama ni... Te, Na isa. di totoo yun. Si... pa nga bumibili ng mga pangangailangan ng anak niya kasi Mahilig siya malingan talagang niya. maggumawa ng kwento. Na may binubugbog, ganun. Di siya binubugbog, te. Kung tutusin nga, siya pa nang bubugbog sa una niya asawa, ginagawa nung nagbubuntis yon. Lintik niyang bugbugin niya, tapos yung pakainan ng yung pispisan ng pagkain, ninungudngud niya dun yung mukha ng asawa niya. Mga pagkakamali ako, aminado ko. Buti di lumalaban yung lalaki. Hindi siya nananakit. Kahit nag-addict yun dahil sa kanya. Dahil sinira niya buhay. Sinira niya buhay. Nung time na nagloko yung asawa niya, ay si Piti, ayun yung kasama. Kapatid. Teka lang, napupuno yung utak ko. Nahihilo ako bigla sa Kasi mga kwento. nakasama ko ulit lang yan nung time na nakulong yung asawa ko. Tapos si Yayoy, walay-walay rin kami nung nagsama na sila ni Yayoy. Kasi ngayon nga, nalaman ko na sinisiraan na pala. Sinisiraan na kami. Ay, sisira na kayong dalawa. Hindi kayo Lola. nagkaabot. Oh my God! Hindi, Ted. Sila ni Lori muntikan. Kasi ang Papangabot kwento niya sila. sa akin, kinakawawa siya ng mga naging kaibigan niya. Ay. Hindi niya alam kung bakit. Pinatira pa namin yan sa amin, te. Burara pa sa bahay yan. Kasi wala akong alam. Ba ang dumi na tubig? Hindi na utusan. Ay, hindi. Kakain lang yan, tapos aalis. Walang hugas ng plato. Walis. Wala. Eh, sino gumagawa nun? Best pretender. Wala, si mama. Kasama namin sa bahay. Oh my God. So gusto niya talaga yung para tinatrato talaga siyang prinsesa. Tapos isang araw niya lang nakilala yung kaibigan ng asawa ko. Te, Sumama? kabalahuraan yun. Walang nangyari sa kanila, pero sinalsal niya daw, sinabi niya pa sa akin yun. Hindi ko kaya. Matitegi ako, ganun. O, di ba? Pero never kong nilabas yun. Pero lagi siya nagpo-post. Single siya ngayong February. Hindi ako naniniwala. Best pretender. Marami? Marami yun. Marami yan ngayon. Sure ka? Oo, te, Kasi marami. taga dito din siya, kaya alam mo no? Hindi yung mawawalan ng lalaki. Kung noon nga nagsasama pa sila ni Yayoy, pagkalaya ng asawa niya, sumama siya eh. Best pretender. Nag-hotel Sila sila, pa ni eh. Na- sila pa ni sila pa Yayoy ni nun. Yayoy, te. Nung time na paalis kayo noon, bagong taon, nung papunta yata Nung nasa kayo Dubai nung kami. Dubai. Nung nasa Dubai Oo, kami, may yun. lalaki siya nun. Yung asawa nga niyan nung una, nagkikita sila. Nung bagong taon, nandoon yung lalaki. Umuwi siya. Ay, hindi pa yata kayo nakakaalis nun. Kasi umuwi nun si Yayoy, sinundo niya si Petty eh. Nung bagong taon, may lalaki si Petty. Yun nga, yung asawa niya nung una, nagkikita sila. Ikaw pinili ko. Nag-check-in ba? May May nangyayari ba? nangyayari. Kasi umamin yung pinapalabas lalaki niya sa eh. video dati na Umamin niloko yung siya. lalaki. Umamin Hindi. yung lalaki si kanino? Buong relasyon natin, ganito ako. Tahimik ako. Walang nagloko, siya ang nanloloko. Oh? Walang nagloko sa kanya. Kahit Sure ka may nangyayari? meron tayo, umamin yung lalaki sa kapatid ko pa. Kasi yung kapatid ko, yung lagi nakakasama nung unang... Kasi ang palabas niya sa social media, niloko siya niya. Kaya nga yung mga ginagawa niyang videos is mga Sinungaling niloloko siya. yun. Kasi galit ako. Galit na galit ako. Kaya nga sabi ni Yayo, Ba ng Laguna at mga taga-Laguna, mga taga sa kanila, sinungaling si Petty. Best pretender. maraming nang nakakaalam. Yung isa niya rin best friend na taga-Reyes. So walang naniniwala sa kanya dito. Wala, te. Ano yun? Magaling story maker yun eh. So yun yung, yun yung ginagawa niya pang manipula ng tao, magpapaawa. Magpapaawa, manghihira. Pero makikilala mo, pag nakasama mo na, yung galing. Kasi hindi niya napakita sa akin yung mga, sa akin pinakita lang niya sa akin pagpapaawa lang. Kasama mo nung walang-wala ko pa. Pero kaanuan lang yun. Eme-eme niya lang yun, magpaawa. Okay. Ganun yun. Best pretender. So feeling ko, siya yung isa sa reason kung bakit Una nga sila sa sinabi niya, bahay. minumulis siya daw siya ng stepfather niya. Yun yung kwento niya sa amin. Sinungaling, hindi. Alam mo, sabi niya sa amin, ginawa niya lang daw yung para maging malaya siya. Kasama yung mga kaibigan ko. Lahat ng fans ko, hindi ko napapansin. Malaya saan? Para makagala, makatambay. Ano? Tay, gala kasi yan. Oo nga, I mean, sasabihin mo yung ganong kwento para na makagala ka. Oo. Kaya galit na galit sa kanya yung nanay niya. Legit na sinungaling Sinungaling talaga. Sinungaling talaga siya kasi ayun yung kwento niya rin Meron ba sa totoo na amin. lumalabas sa bibig niya? Hindi ko lang alam. Rate sa 1 to 10, gano'ng kakapal mukha niya? Higit pa dun eh. Higit pa. Hindi siya tinatablan sa ganitong klaseng video, no? Hindi. Kasi sa totoo lang, yung video na ginagawa ko na to, hindi na to para sa kanya. Sa tao na.
na in case na may umampon man dyan or yung mga naniniwala na 5% pa sa kanya, ina, mag-isip naman kayo. Diyos ko, hindi ako Wala taga na. dito sa Laguna. Sila yung taga Laguna dito, ha? Ina, grabe. Kahit yung sinasabi niya niloko siya ni Yayo, hindi totoo yun. Inaano niya lang Ako, yung... alam ko talaga dito totoo. Pero kasi, parang feeling ko, yun yung pinapakita niya sa tao para i-follow siya. Lahat ng fans ko, hindi ko napapansin. So, malaking Ay, bagay yun na sa babe shop nga na tinanabaho niya, pinaikot-ikot na siya ng mga lalaki. Hindi ako nagpaalam. Sumama ako sa kaibigan ko. Mga katrabaho ko naman yun eh. Sa babe shop. Lahat ng lalaki doon? Na umamin, parang naawa. Nagtrabaho siya doon para Pinasok ni Yayo yung galawin sa siya? babe shop. Ganun. Oo. Lumandi. Lahat ng lalaki doon? Sabi, 3 lalaki daw yata nagpaikot dun. Fuck. Kasi hindi na kami magtataka ni Lori kasi yung cellphone ni Piti dati kasi nahahawakan namin ni Lori. Ay, Ngayon, okay. ayun yung nababasa namin na yun nga yung binibigyan siya ng pera tapos sabi niya, ang tawagan nila mahal tapos Oo. sabing ganun, magdala daw ng sintas, ganun. Kaya inaano ni Lori yun. Damakay nga. Damakay nga. Mas maganda nga kung si Lori pati may interview mo kasi ganun yung ginawa niya. Malalaman Sisiraan niya natin. si Lori. Kakausapin ko yung Lori. Kasi pwede naman natin i-blur eh. Kasi actually, hindi naman sila kasi influencer. Mga private individual sila. So, syempre, respect natin yung part na ayaw nila makita yung mukha nila dito. Pero, alam kong kilala mo tong mga to, Petty. Diyos ko, Patis, alam mo kung bakit Patis tawag ko sa'yo. Ito na reason, no? Diyos ko, naging best friend mo to. Naging best friend mo to. Alam kong kilala mo to, tangina. Be! Juicy nun. So, Marami. marami pa. Marami Ano pa? baho. Meron ka pa pag, kunyari, nakakausap mo siya, may sasabihin ka sa kanya, Wala, ayoko na siyang makausap eh. pero naging best friend mo eh. Wala na, naging best friend nga. Di naman kami tinuring na best friend yan eh. Pinagkakagulo-gulo niya nga eh. Pero nawala siya sa buhay niyo, okay kayo. Papasalamat ako kay Lord kasi may ganung tao. Nakikita niya ako nahihirapan. Okay naman kami ni Lori, kami pa nga dalawa nagwagi eh. Ay, nagwagi! Kasi sisiraan niya kaming dalawa. Sisiraan niya ako kay Lori, sisiraan niya si Lori. nung nawala si Petty sa buhay niyo, naging okay kayo? Okay kami. Mas naging okay yung buhay. Si Lori na yung nakasama ko noon. Okay. Tapos ang ugali niyan, iwan area yan. Oo. Iwan area yan. Pag alimbawa, may kinalokohan siya, iiwanan ka na lang sa ere. Si Lori ang napatira Paano sa... kinalokohan? Di ba si Yayoy? Di ba kami magkakasama noon? Ang ginawa niya noon, dun nauwi sa amin. Ang ginawa niya, iniwanan niya kami ni Lori. Kaming dalawa lang, umalis siya, kasama niya si Yayoy. Out of nowhere lang gagawin niya yun. Pero kunyari, nahuhuli na siya sa mga kasilingalingan niya. Wala. Iwanan ka rin yan. Oo, te. Kahit di ka mahuli niyan eh. Kahit di mo mahuli yan, iiwanan ka niyan. Ang tunay na mabuting tao, hindi po yan sinasabi sa sarili. Sinasabi po yan ng mga taong nakakasama mo. Ganun siya. Pero gumagawa muna siya ng gulo, no? Gagawa Bago muna siya- siya. Pag-aaway-awayin niya muna, Bago yung siya mga umalis. magkakasama. Nagulat ako, nagsabi sa akin si Lori. Kasi kami dalawa na lang yung magkasama. Be, totoo ba yung sinasabi mo? Parang kinumpronta niya ako. So ko, wala akong sinasabing ganyan. Sabi ko, ikaw nga din, sinisiraan ka din sa akin niya. Sinusuot mo daw yung panty niya. Ha? Yung panty ko nga sinusuot niya eh. Hindi pa siya naliligo. Nagpapalit lang siya ng panty. Tas Oh ano. my God, panty na naman yung issue niya. Ayun, tanong mo Mula si Lori. sa akin hanggang kay Kim, hanggang sa inyo, panty pa rin Si yung Lori. issue niya. Kasi, Yung mga damit nga na hinihiram niya, hindi na nakakabalik. Yung mga damit. panty ni Hiram. Kay Lori. Sino Pero Sole? sa akin hindi. Sino Sole? Hindi na kinukuha ni Lori. Kadiri. Kasi Panty sinuot yun niya na eh. Oo. Tsaka panty yun. Tangina naman, may pera na. Ngayon lang naman nagkapera yan eh. Ay, sa bagay, no? Hindi naman nagkakapera dati. Dati. Simula nung napasama siya kay Yayoy, doon na siya. Umayos yung buhay Umayos niya. yung buhay Kasi niya. ang pinapakalat niya sa social media, sinira ni Yayo yung buhay niya. Sinira niya buhay ni Yayoy. Hindi si Yayoy nagsira sa kanya. Kasi yung ex din niya na unang asawa, sinira niya buhay nun. O, so mahilig siya manira ng buhay na kung... Tsaka yung yung pangalawa niya asawa. Sinira din niya buhay nun? Nakulong din yun eh. Ah, so nasisira buhay ng mga naging kasama niya. Maganda kasi si Piti eh. Ah, ang ganda. Ang ganda niya. Lahat, pati yung una niya asawa, hindi totoo na siya yung ninakawan pa nga kami nung unang asawa nun, gawa niya. Bakit? Nag-a-addict na kasi yung time na niloloko na nga ni Piti, tinatakasan na ni Piti. Actually, marami siya nilolokong lalaki ngayon. Baka. Nakakarating sa akin. Oh, marami nakakarating Kaya hindi sa ako akin. naniniwala walang jowa yun, walang Oo, pinagkakaano. kasi ang mga post niya, single siya ngayong February, or single siya everyday. Sinungaling yun. Madami lalaki, as in. Mga 10 or more than. Hindi ko alam, Teb. Basta marami. Basta marami yun, di mawawalan yun. Maraming reserba yun. Ang ganda. Ang ganda niya.
Kaya nga nagulat ako doon sa issue kay Yayoy. Kahit nga si Laurel, lintik i-issue niyan eh. Ay, ito lang yung lumalang issue kasi nga syempre nasa social media kami, kaya lumala yung issue na yon. Pero ibig sabihin, dati pa yung mga nakakasama niya nawala sa social media, ito rin ginagawa niya. Okay. Gets ko na. Okay, doon nagtatapos ang usapan namin ng ex-best friend ni Patis. Oh my God, palikin ng panty mo, tang-ina ka. So yun lang, mi amor. Thank you for watching. What's up, mi amor? So nandito tayo ngayon. Nandito pa rin tayo sa Laguna, sa bahay ni nanay. Kasi may isa pang humabol sa interview na asawa ng, kapatid ng dating asawa ni Patis. Na may gusto rin siya sabihin since ang kinoment ni nanay at ang sinasabi ni Patis kay nanay is binubugbog siya ng dati niyang kasama. Which is hindi pala totoo. Ang tanong is, totoo bang binubugbog siya? Kasi kahit sa amin yun yung nakakarating na binubugbog siya ng asawa. Ang totoo, siya talaga yung nagbubugbog. Isang liit niya na yun. Hindi kasi nilalabanan ng kuya ko. Kasi nga, mahal na mahal. Okay, tapos hindi siya nilalabanan ng kuya mo kasi Mahal na mahal kasi siya nun. Never siya sinaktan nun. Kaya nagtataka ako sa kwento niya na ginugulpi siya. Hindi yun totoo. yung kwento niya sa akin na dalawa panganay niya, totoo ba yun? Hindi. Yung panganay niya, anak ng kuya ko, yung bunso niya, anak din ng kuya ko. Ayun yung dinedenay niya na hindi daw. Eh bakit niya sinasabi dalawa panganay niya? Kay Yayoy sa akin. Anong dalawa? Dalawa yung Kay tatay. Batatay. Oo. Hindi. Bakit? Anong reason? Ba't niya Kasi sinasabi ano niya? yun nung time na yun, nung sa bunso niya, magkasama kami nun. Sabay pa nga kami nabuntis nun Yung panganay niya, yung bunso niya. Anong reason po? Bakit sinasabi niya na Hindi ko alam sa kanya. trip lang niya gumawa ng kwento? Ganun. Kasi nung time na yun, ayaw niya na sa kuya ko. Ngayon, pinaako niya sa ibang lalaki. Habang buntis siya. Buntis na siya nun. Kasi maliit siya magbuntis Hindi halata. So, ibig sabihin, habang buntis siya, may ginawa siyang iba. Doon niya Kahit pinako. mo sila pa ng kuya ko. Kaya ang pinapakalat niya is dalawa panganay niya. Pero totoo, isa lang. Dalawa talaga anak. Dalawa anak, isa lang panganay. Isa tatay lang. Oo, isang tatay lang. Pinaako lang niya yung isa sa iba. Kahit yung kuya ko, tanungin mo, ganun din sasabihin mo sa'yo. Kasi nung time na nung bagong taon nga, nung magkasama sila, tinanong niya si Petty na kung anak niya daw yung Hindi siya nasagot. Siyempre, alam ng tatay, anak niya talaga. Kasi silang dalawa magkasama that time. Nakasama niyo po ba siya sa bahay? Kamusta kasama po ko. siya sa bahay? Ayun nga, balawra. Balahura din. Balahura sobra. Sobra. Never na utusan. Never. Lagi yun, nagme-makeup lang. Yun lang, puro paganda. Mabait ba siya? I mean, kahit pa paano, may maganda ba ng ba siyang side na napakita sa inyo? Meron naman siyang mabait na side, kaso nga lang, di mo siya maasahan sa bahay. Ano yung magandang side niya na yun? Wala sure Walang po yun Wala siya maisip. Kasama sa galaan. Yun yung magandang side. Yun Yun lang. Dun lang. Pero kung sa sa bahay, tas puro kasi, lagi kasi sila nag-aaway. Kamusta siya bilang kaibigan? Ano naman? Iwan ere. Ay, same. Iwan ere siya. May sinabi sa akin si kanina, yung best friend ni Petty na, nung time daw nung sila pa ni Yayoy, yung asawa, ay yung kapatid mo, tsaka si Petty may nangyayari. Nung New Year. Oo. Kasi pinapalabas siya sa social media, siya yung niloko. Kaya nga nagulat nga ako, itong babaeng to, pa-victim Ginagano ko nga. Yun na talaga ugali niya, magpa-victim. Pinapawisan ako sa sobrang juicy ng Wala kang kamusta siya bilang nanay? Hindi ko sure kasi nanay niya nag-aalaga ng anak niya. Hindi siya? Hindi siya. Nanay niya lahat nagpalaki ng anak niya. Hindi siya? Hindi. Never siya? Never. Siya, nasa galaan. Lagi? Kayo? Noon lang ata siya sa anak niya nung napasama na siya kaya. Kasi lagi siya pinapayuhan ni Yayoy. Kahit ako naman, yun yung sinasabi ko sa kanya na, alagaan mo yung puntahan mo, ganyan. Siguro, autopakitang tao, ganun. Siyempre, kahit pa paano Kaya pakita nga ako noon na nagalit nga ako nung sinabi niya kay na isa lang daw anak niya. Ay, talaga, hindi ka marunong magtago ng secret. Yung bunso lang daw. Ayun daw unang kwento niya kay Yayoy. Unang kwento niya kay Yayoy, isa lang anak niya. Tapos, Parang kinakahiya niya. pangalawa. Oo. Pero, ang nakarating na sa akin na, na balita na is, yung dalawa na yung anak niya. Pero dalawang panganay, sabi niya sa akin. Yung pala, pinako niya lang doon sa isa pa. Okay. Hindi, alam Grabe mo yun, magpaikot. Bilang kaibigan, kamusta siya? Ayun nga, iwan ere nga siya. Mahilig din siya manira ng... Naninira ba siya ng relasyon ng kaibigan? Hindi ko kasi masyadong nakasama yun sa sa galaan. Oo. Pero nung
Ano siya eh, ano ba to? Hindi ko kasi siya masyadong nakasama nung Okay. Pero So, makasama ko yun sa bahay. pero nandito po kayo para ipagtanggol yung kapatid nyo na laging ang kinakalat niya sa ano is binubugbog siya, 'di ba? Kamusta po siya sa Laguna? Like, ano ang tingin sa kanya ng tao? Sikat. Sikat? Ba't natatawa siya? Bakit natatawa? Bakit? Wala, kasi napapasama siya sa mga ano eh. Lalo yung mga nakakakilala sa kanya eh. Oo. Pero kayo, binabati pa naman kayo. Hindi na. Pag tinawag mo ngayon, is nabing ka na. Ay, mayabang. Kahit kanino na nakikilala niya dati. Oo. Ganon siya kayabang ngayon. Nag-iba nga siya ngayon. Snubber na siya ngayon. Kasi may nakakasamang kilala. Eh, kaaway niya na paano yun? Snubber pa rin siya. Hindi ko lang sure. Kasi di mo nakakasalubong. Hindi. Pero tingin sa kanya ng De La Paz, like parang, maayos ba tingin sa kanya ng taga Laguna? Or sira ba siya dito sa Laguna? Wala na yata. Kami lang kasi lagi nakakasama niya eh. Ngayon wala na. Wala na. Kaya pa iba-iba yung kaibigan niya ngayon. Paiba-iba. Kasi walang nagtatagal. Gano'ng katagal lang kaibigan niya kunyari sa isang tao, gano'ng katagal niya kaibigan yon? Wala Maximum kasi ako mo, masyadong kakilalang kaibigan tumatagal naman ng taon. Ito lang kilala kong kaibigan niya. Yan Na lang. tumagal ng taon. Pero, kamusta naman po yung naging asawa ni Petty? Nung nalaman niya na kino-comment na gano'n is, binubugbog siya. Wala na Nalaman siyang po ba comment. niya? Walang cellphone eh. Ayun, sira na buhay. Sinira ni... Pag-alagalaan eh. Ba't nasira buhay niya? Gawa nga dun kay ano. Petty. Sinira niya buhay ng kapatid mo. Doon na nag-start yung... Oo, dun. Yung bisyo, yung ano. Dahil sa kanya. Tapos, ang sinasabi pa ni Petty is, binubugbog siya. Binubugbog. Grabe ng pagbubugbog yun. Siya nga itong laging napanakit talaga. Kahit sino maging kasama niya sa bahay. Ganon siya. Nananakit siya ng lalaki talaga. Nang nagiging partner. Kasi si Yayo eh. Ewan ko lang kay yung umakong. Same lang? Same lang ba? Same lang, binubugbog din. Totoo po na gusto niya nang tapusin yung buhay niya. So mabigat talaga kamay niya. Mabigat talaga kasi kamay niya. Okay. So, ibig sabihin, ito palang nararating ni Patis, pero grabe na yung pagmamataas niya sa ibang tao. Ito na talaga ugali niya, and sa totoo lang ngayon, wala ito nalalaman lahat. And marami pong salamat sa pagpunta dito at pagpapa-interview sa inyo dahil maraming salamat po, and thank you po. Thank you so much. So, ito na, mi amor, pauwi na kami. Tapos na kami sa interview ng mga nakasama dati ni Petty. So, putang ina, ngayon mo marirealize na grabe pala talaga batak na batak gumawa ng kwento si Patis mula noon hanggang ngayon. At yung mga na-interview namin, mga recent lang din yan. So, grabe. Doon mo makikita talaga may mga tao talagang walang konsensya. And then, asta siya na parang big fish siya sa lugar nila, ganyan. Grabe, nabibigla ako sa kwento sa kanya, sa totoo lang. Hindi ko pa alam yung mga ganong kwento niya. Kaya kayo talaga, pag tutulong kayo sa tao, mag-background check kayo kasi baka may mapunta sa inyo na kagaya din ni Patis. Naku, Diyos ko, maaawat, mahabagin, Diyos ko, kung alam nyo lang yung ginagawa ni Patis sa mga taong nakakasama niya, iba talaga. Alam mo yung parang nakakapagsisi. Huwag na kayo dumating sa point na magsisisi kayo kapag meron kayong inampon na kagaya niyan. Wag talaga. Wag nyo na natulungan, wag nyo juwain, wag anything. Kaya mga may idolo dyan, mag-isip kayo. Mag-isip kayo ng, Diyos ko, ng 10 beses kung iidolohin nyo ba talaga yung ganyang klaseng babae. Ako, puro women empowerment yung ginagawa ko, pero kung ganyan yung klase ng babae na i-empower ko, hindi na lang. Pa sa'yo, Patis. Grabe ka pala talaga. Iba talaga ugali mo. Kaya dapat talaga sa'yo, Patis. Kayong mga nanonood sa akin, ako, if I were you, dapat i-unfollow or dapat matanggalan ng page yan si Patis para hindi niya na magamit yung page na yan panira ng tao, hindi niya na magamit yung page na yan panira ng pamilya, at hindi niya na magamit yung page na yan panira ng mga samahan ng magkakaibigan. I-unfollow, ano nyo yan. Kailangan niya matanggalan talaga ng page para matuto at madala. Kasi nung wala pa siyang page, talagang ganyan na ugali niya. Lumala siya ng sobra na nagka-page siya. Yun lang, mi amor. Thank you for watching. Sana nga magtagal sila sa'yo, kagaya ng sinasabi mo. At lagi nyo rin tandaan, lahat ng mabait may hangganan din ang pasensya. Kaya huwag nyong gagalitin ang taong may pruweba. Yun lang, bye. Wala nang papalit, wala nang hihigit, wala nang babalik, wala na. Sa'kin walang mararamdaman.